you are robbed with honor and majesty. Ano po ang ibig sabihin nito? No, you are robbed with honor and majesty. Ninakaw sa iyo yung honor, yung glory, at yung majesty po. So ano ang ibig sabihin nito? Ang Diyos po ang may likha ng buong sanlibutan. At lahat ng nakikita natin, ang Diyos ang may likha nun. But sad to say, imbes na ang Diyos yung bigyan ng kapurihan, ang binibigyan ng kapurihan, mga kapatid, ay hindi po ang Diyos, kundi ang mga tao po ay doon sila nanampalataya sa mga Diyos na hindi kilala. Doon sila nananampalataya sa mga amulets. Ano ba yung amulets? Yung mga anting-anting na bininta doon sa baklaran, binibinta doon sa Divisoria. At ang iba naman, parang ano lang yun, mga shell lang ng coconut. Ang iba naman doon ay mga bato lang, no? Parang doon nanggaling yung kanilang tiwala. At doon din sa pag-build sa like pag-build ng bahay, at like sabi nila, pag-bless nila dati, no, sa mga lupain, ang ginagawa ng ating mga kaninunuan, kasi hindi pa talagang mangmang pa sila sa word ni Lord. Ang ginagawa nila talagang pinapatay nila yung puting manok or baboy para daw offering po doon sa God na goddess na nakatira doon para i-bless daw sila. Which is wrong. Bakit? Ang Diyos ang may likha ng lahat. Kung mayroon mang bigyan ng kapurihan, walang iba kundi ang Panginoon. No, sa amin din doon sa Cagayan de sa province po, sa Claveria. Yung lulo ko kasi talagang siya, nasunod niya yung tradisyon ng mga lulo din niya. Nung nag-build na kami ng bahay, di ba, dig tayo ng lupa para ilagay yung post ng bahay. So tapos yung poste, tapos mayroon ako, ano bang nangyari? Bakit lahat ng mga butas, linagyan niya ng mga sinsilyo, 5 piso. Tapos ako, bata pa ako, nung gusto kong kunin niya, kaso lang di ko maabot, bakit mo nilagay dyan, tapos saka nilagay yung poste. Ang tinanong ko, ano bang ibig sabihin nun? Sabi niya, para di makarapit ang mga demonyo, at tapos para i-bless itong bahay. So hindi ko alam yun, pero nang nalaman ko yung word ni Lord, insulto po, sabi dito, ninakaw sa iyo yung kapulihan at kaluwalhatian. Amen. Bakit doon mo ipagkatiwala sa sinsilyo na gawa din yun ng tao? Yung bahay mo, tapos ang in-invite mo doon, yun talaga yung demons, yung practice ng mga tao, kung ano yung pinaniwalaan mo, yun po yung hindi mo lang sila nakikita, pero yung presence nila. Kahit hindi mo sila nararamdaman, wala naman ako nararamdaman. Pero pag nandun yung presence nila, kapag nandun ang sisitan, kasi come to steal, to kill, and to destroy. Yun lang po yung trabaho ni Satan. No, kapag nandyan po ang presensya ni Satan, talagang mayroong sakit, mayroong talagang away, parang grabe po, yun po talaga yung influensya ni Satan. Kaya sabi dito sa word ni Lord na binasa natin sa Psalms 104, no, you are robbed with honor and majesty. Paano ba natin ma-restore na hindi natin hayaan na ipagpatuloy po ng next generation to generation po, na imbes na ang Diyos ang bigyan ng kapurihan at kaluwalhatian, ang binigyan ng kapurihan at kaluwalhatian, hindi po ang tunay na Diyos. Kaya sabi sa Proverbs 24 verse 3 to 4, a house is built by wisdom and become strong through good sense. Through knowledge, its rooms are filled with all sorts of precious riches and valuable history. So yung bahay daw na binibuild ng wisdom, no, yung wisdom and become strong through the good sense. Ang bahay po, kahit hindi maganda ang bahay mo, pero tinayo mo ito sa pamagitan ng yung takot at yung reverence mo, respeto mo sa Panginoong Diyos. Sabi dito sa word ni Lord, through knowledge, its room are filled with sort of precious riches. Ano ba ang pinakamahalagang bagay ngayon? Pila ba? Gold ba para nandyan sa bahay? Yung gold, mga kapatid, hindi po mabibili doon ang peace. Hindi po mabibili doon ang joy po na kailangan natin sa loob ng bahay. Amen. No? Yung bahay, kahit ordinaryong bahay lang, maliit na bahay. Pero kapag ito po ay tinayo mo,
with wisdom, with reverence po, respect po sa Panginoong Diyos. Ang bahay na yan ay punong-puno ng katahimikan, punong-puno ng yung happiness, joy, at saka walang kapangyarihan si Satan na maka-enter po doon. Amen? Amen. So in Genesis 1:20-29, ang Panginoong Diyos talagang nagbigay sa atin ng authority na tayo po yung binigyan niyan, di ba? Sabi dito, then God blessed them and said, be fruitful and multiply, fill the earth and govern it. So ang binigyan ng Panginoong Diyos ng sanlibutan ng authority is ang tao. Tapos sabi dito, reign over the fish in the sea and the birds and the sky and all the animals that scurry along the ground. Then God said, look, I have given you every seed-bearing plant throughout the earth and all the fruit trees for your food. So, ang lahat po ng binigay ng Panginoong Diyos is magagandang bagay, mga mabuting bagay. Pero sad to say, dahil po nagkasala si Eva at si Adan, inangkin ni Satan. Sa totoo lang, si Satan yung squatter dito sa mundo. Dahil po ito pong lahat ng creation ng Panginoong Diyos, binigay niya ang pag-govern po sa mga tao. Kaya saan natin makikita yan? Si 2 Corinthians 4 verse 4. Satan, who is the God of this world, has blinded the mind of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. So, si Satan po, talagang, ano ba yung buta? yung binulag. Binulag ni Satan ang lahat ng mga mata, hindi physical na mata, kundi spiritual na mata, di ba? Ang mundo ngayon, kapag ikaw ay mabait, sabihin ng mga tao, weirdo ng taong yan. Pero kapag ikaw gumagawa ng kasalanan, cool. Ang cool ng taong yan, napaka-cool. Di ba? So, napaka-astig. Pag ikaw ay mabait, walang gustong makipagkaibigan sa iyo kasi tawag tayo dyan, killjoy yan. Killjoy yan. So, kaya talagang si Satan po talagang binulag niya ang mga mata ng mga tao na parang mas gusto ng tao na magiging bad boy, na magiging bad girl, tawagin na para lang mapansin sa mundo. Dahil yun po ang gusto ni Satan. Kung tingnan natin dito sa Mateo 4:8-9, si Satan po talagang inangkinay itong mundo. Napaka kapal ng mukha ni Satan. No? Basahin natin next. The devil took him to the peak of the very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. I will give it all to you, he said, if you will kneel down and worship me. Tingnan natin. Sinong sinabihan niya? Si Jesus. Sino si Jesus? Ang may likha ng lahat. Yung mga bituin, yung whole galaxy, yung itong lahat ng nakikita natin dito sa earth, si Jesus Christ ang may likha. Pero nung si Satan ay talang may tinitempt niya si Jesus, no? Gusto niyang ano ba yung temptation. Gusto niyang tuksuhin si Jesus. Sabi niya, pinakita niya lahat ng mga mga precious, no, lahat ng kayamanan dito sa mundo, no, at sabi niya, ibibigay ko to lahat sa iyo kung mag-worship at mag-bow down ka sa akin. Sino sinabihan niya? Yung may likha. So grabe talaga. So sa atin, para hindi tayo ma-deceive, no, kailangan natin maging grounded sa word ni Lord, at kailangan natin na yung kalulahatian is ibigay natin sa Panginoon Diyos. No? So, hindi natin alam ang history ng kalookan dito sa Bagong Silang. Hindi natin alam ang nangyari sa 18th century, 15th century, 10th century. Akala nila, ang tagal na nun. Ang tagal sa spiritual realm. Hindi yun matagal. Parang kailan lang yun, spiritual realm. So, si Satan, talagang inaangkin ni Satan, tapos na to, inopen na ng mga sinong may-ari nito dati. Pero dahil po kayo po ang may-ari nitong lupa kung saan nakatirik yung bahay ninyo, kayo po yung may authority po na
i-offer to sa Panginoong Diyos, i-dedicate. Bakit? Dahil ibinabalik natin yung kapurihan at kaluwalhatian na ninakaw, Amen. isitan po. No, na dahil po naging blinded po yung mga unang mga taong nakatira dito, no? So ang lupa po, sabi dito sa last verse na basahin, Colossians 1:20, and through Him God reconciled everything to Himself. So dahil po sa Kanya, sino? Dahil po sa Panginoong Diyos, siya, lahat po ay everything, no, reconciled. Ibig sabihin, binalik niya, no, yung nasira, talagang ni-restore niya, and He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. So dahil po sa blood ni Jesus, ano lang ang makalinis ng lahat ng mga kagamitan natin, lupa at buhay at lahat, walang iba po kundi ang blood ni Jesus. Yung pumatak po sa body ni Jesus Christ, yung pumatak po sa ground, yun po ang representation. Even the ground ay rinidim ng Panginoong Diyos. Yung ground. So sa atin lang ngayon, kailangan natin i-acknowledge yung precious blood ni Jesus. Kailangan natin i-acknowledge na yung kapangyarihan ng dugo ng ating banal na Diyos, na siyang mag-redeem sa land na to para hindi na makapasok si Satan, hindi na makapasok yung mga demons na nagdadala ng destruction, nagdadala ng mga hindi mga gandang bagay. So paano natin yan gawin? We serve God, we serve the Spirit God. So dahil po Espiritu ang Diyos, so gawin natin yun, not in physical. Hindi na tayo, actually kahit yung mga Katolik ngayon, yung mga pari, sabi na nila, stop na yung pagpahid niyo ng dugo sa inyong mga bahay. Kasi nabuksan na rin ang kanilang mga mata na pigan praktisisyon. Yung dugo ni Jesus Christ po ang kailangan, no, para hindi na makapasok. Talagang mayroon ng mark, yung may tanda na itong area na to is under na po sa management ni Jesus Christ. Amen. Yung hindi na under po sa management na kahit kung sino-sino, kung sinong demonyo nang gustong sumali, sila yung parang ang nasusunod. Pero dahil po inopen natin to sa Panginoong Diyos, ang masusunod na walang iba kundi yung kalooban ng ating Panginoong Diyos. Amen. So naintindihan ba natin? Amen. So bakit natin ito gawin? Number one, bigay natin yung kapurihan at kalulatian sa may-ari ng lahat. Kahit yung electric fan, gawa yan sa taga China o sa Japanese ba yan. Pero ang talento, ang mga pinagkunan ng gamit yan, ang Diyos pa rin ang may likha. So kaya lahat ng mga bagay dito sa bahay, no, ngayon, kahit like mga decoration, so hindi lang natin nakikita physically, but spiritually, kaya yan linisin ng Panginoong Diyos na wala na yung mga infection. Akala natin, yung mga gamit nga na suot natin, may mga ritual na nangyayari dyan. Like Adidas, yung case. May ritual kasi, sabi nila, pag may ritual, yun daw buenas. No? Tapos tayo naman na sumusuot, kahit ang pangit tingnan, basta yun yun ang uso. Yun ang uso, susuotin. No? Bahala na ang pangit ng suot mo, ayan, aesthetic yan, ang ganda niya, no? Pero kapag inoffer natin lahat sa Panginoong Diyos, no, wala nang epekto, no, na talagang i-influence tayo ni Satan. Nang influence tayo ni Satan, wala na tayo. Bakit niredeem na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pag-pray sa Kanya, no? Hallelujah. So naintindihan natin. So ito, gamit ako ngayon ng oil. So bakit oil? Kahit naman with tubig, pwede rin naman. Oil kasi ang significance ng oil is represent po siya ng Holy Spirit talaga. So ang Holy Spirit po sa Old Testament, New Testament, represent siya like fire, like air, water, and also number one talaga ang oil kasi ito po yung you anoint my head with oil and my cup runneth over me. No, ito po yung ang oil po nagrepresent po sa protection
sa panahon po ng yung mga sheep, yung mga karnero. Yung mga karnero dati kasi, di ba, maraming mga yung mga, hindi naman langgam yun, mga langaw, at talagang gusto palagi nakatugdon dito, tapos nakakatihan yung karnero, kaya ginaganon nila dun sa mga matigas na bagay hanggang magkasugat, matati pa rin hanggang magkasakit at kanila at kamatay. Kaya ang ginagamit ng mga shepherd dati sa Old Testament is binubuhusan nila ng olive oil kasi hindi makalapit yung lahat ng mga gusto tumatake doon sa ulo ng sheep. Kaya sa atin din, anong significance doon? Protection po ng mga sheep. So sa atin din ngayon, sa itong oil, alam natin kung dyan ang Holy Spirit sa bawat isa, alam natin na mayroon tayong divine protection. May divine protection po tayo. So lalo na sa lahat ng mga nasa gamit natin nasa paligid natin. Need natin na i-offer sa Panginoong Diyos. Amen. Na yung presensya ng Panginoong Diyos ang ma-feel natin every time na tayo ay papasok sa bahay. Amen. Mayroon kasi ibang bahay, hindi pagpasok mo, ang pangit ng aura ng ambience ng bahay na to. Pero yung bahay na yung mga talagang Kristiyano ang nakatira, tapos yung bahay na punong-puno ng pagdadasal, mapipil yun ng mga Kristiyano din. Mag-feel nila, nag-pray kayo dito, nag-worship kayo dito, masasabi nila yan dahil masisense nila. Sisitan, sisitan. Kitang-kita ni Satan spiritually na yung bahay na yan ay hindi tayo pwedeng pumasok dyan kasi nandyan yung mga anghel na naka-assign dyan. Nandyan yung hedge of fire na nilagay ng Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng pumasok dyan. Hindi natin pwedeng kalabitin or kahit lapitan lang silang nanay. Why? Kasi itong place nito is property na ng Panginoon Diyos. Amen? So, Merry Christmas everyone. To stand up yun. Lingkod lang. Lingkod ka na lang ka. Okay pala ka nanay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoong Diyos na makapangyarihan. Lord, itong gabi, Lord, witness po kami sa desisyon ng may-ari ng bahay na gusto nilang i-dedicate itong bahay kung saan itong lupa kung saan nakatirik yung bahay. At Lord, witness din kami, Panginoong Diyos, na gusto nila na magbigay ng kapulihan at kaluwalhatian sa iyong pangalan. In the mighty name of Jesus. Lord, itong oil na nasa kamay ko ngayon ay ordinaryong oil lang to. But you said your word that we can ask anything in your name and you will do it. Kaya Panginoong Diyos, Lord, salamat Lord. Anoint this oil, Lord God, this ordinary oil through the mighty name of Jesus, through the power of the Holy Spirit. This oil, Lord God, will become an extraordinary oil in Jesus' mighty name. Lord, as an instrument, Lord God, para maitaboy, Lord, lahat ng mga gawa ng kaaway. Lord, lahat ng mga corner gamit dito sa bahay, Panginoong Diyos. Lord, kung saan pinupugaran ng mga demonyo. Lord, salamat, Panginoong Diyos, through, Lord God, sa instrumento na ito sa pamagitan ng kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, Lord. Linisin mo itong bahay in the mighty name of Jesus. Linisin mo in the name of Jesus that every stronghold in Jesus' mighty name, Lord. Every satanic altar, Panginoong Diyos. Lord, the altar, Lord God, of religiosity. Religious, Lord God, na nag-blind po sa mga mata ng mga tao, Panginoong Diyos, Lord, salamat. Right now, Lord God, magiging broken. Right now, Lord God, ma-destroy, Lord God, yung satanic altar, Lord God, ng religiosity. In Jesus' mighty name, yung spirit, Lord God, ng spirit, Lord God, ng infirmities, Panginoong Diyos, yung lahat ng mga sakit, Lord God, na pupuga din sa bahay nito. Right now, Lord God, we command them, Lord, in Jesus' mighty name, na kunin nila lahat ng kanilang mga gamit at stuff, Panginoong Diyos. Hallelujah. Salamat, Lord, sa iyong mga warriors angel, Lord, na iyong dineploy ngayon sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
In Jesus' name, and Lord, the spirit, Lord, of pride, the spirit of lust of the flesh, the spirit of lust of the eye, in the mighty name of Jesus, the spirit of impurity, all unclean spirit, Lord, Lord God, who are residing in this place right now, Lord God, Lord, we command them, we come against them, Lord God, through the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit of Jesus, we destroy them, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, lahat ng incantation, lahat ng spell ni Satan, we destroy them all in the mighty name of Jesus. Lord, lahat ng mga espiritu, Lord God, na masasamang espiritu, Lord God, all the spirit, Lord, that belongs to you. Lord, itinataboy namin sa pangalan ni Jesus. Ang Lord, sa lahat ng papatakan ng oil nito sa pangalan ni Jesus, Lord, salamat. Panginoong Diyos na ikaw ang maglinis. Hallelujah, 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 Jesus. Oh, hallelujah, Lord. In Jesus' mighty holy name. In Jesus' mighty name. Even the seven mighty spirit, Lord God. Lord, we rebuke it. We renounce it in Jesus' mighty holy name. Hallelujah, hallelujah, Jesus. In Jesus' mighty holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Lord Jesus, break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart, every mind. I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to fade. Declaring there is hope and there is freedom. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Hallelujah, this room, Panginoong Diyos. Linisin niyo po niyo. Room na ito, Panginoong Diyos, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, ngayon po mga dekorasyon na tulugan. Lahat ng mga spiligat in Jesus' name. Lord, hallelujah. Tinatanggal namin, Lord, ang Yes, oh God, Lord, hallelujah, in Jesus' name. mighty Yes, name. oh Lord Jesus. In Jesus' name. Yes, oh God, Lord. In the mighty name of Yes, Jesus. oh Lord God, in the mighty name of Jesus. Yes, oh Lord Jesus. Hallelujah. Jesus. Ikaw sa pangalan ni Jesus, ginagapos kita na hindi ka makagalaw dyan sa pangalan ni Jesus. Amen in Jesus' name. The mighty name of Jesus. The mighty name of Jesus. Amen in Jesus' name. Yes, oh God, Ginagapos Lord. kita ngayon sa pangalan ni Jesus. Wala kang kapangyarihan. Yes, oh God, Lord. In the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Lord, salamat Panginoon. Salamat Diyos. po, Panginoon. Lord, sa Jesus. room na to, Panginoon. Lord Diyos, Jesus, sa iyong salamat. paglinis sa pangalan. Salamat po, Yes, Panginoon. Lord. Hallelujah, Lord Jesus. hallelujah, hallelujah. Kahit dito sa kumuhusong, Panginoon Diyos, last of the place in the mighty name of Jesus. Yes, Salamat, Lord Lord. Jesus. I cast out you in Yes, Jesus' Lord. mighty name. Yes. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Salamat, Jesus, Lord, sa God. paglinis Yes, mo. oh God, Lord. Panginoon Yes, Diyos. Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Jesus. Yes, God, Jesus. Thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Lord Jesus. Yes, oh Yes, God. God. Oh, Yes, Yes, Lord. oh Lord. Yes, Lord God. hallelujah. Lord, get sa pangalan ni Jesus. Yes, in Jesus' name. In Thank you, Jesus' Lord name. In Jesus. Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you po, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, God. May Panginoon mga biktima ito, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord. Panginoon. Lord, hindi makalapit ang gawa ng away, Panginoong Diyos. Dito lang kayo, Lord. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, itong ito, Lord, we pray in Jesus' name.
Kano magawa ng kaaway dito sa lugar na ito, tinatabi na sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Yes, Yes, God, in the mighty name of Jesus, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. hallelujah, yes. Hallelujah, wala ka karapatan sa lugar na ito. In the mighty name of Jesus. Yes, God. Yes, God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, God. Yes, Jesus. Yes. Yes, God. Itong bahay na ito, Panginoon Diyos. Lord, sa iyong glory. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Shikira barara, shikira barara. Rama mashikira barara. Panginoon Diyos. Cover me. Guys, Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every yes, Lord. Yes, Jesus sa comfort room. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. yes, Lord. In Jesus' Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you for that. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus from the mountain, Jesus in the street, Kwarto, yung room. in the darkness over every enemy. Jesus from Lord, my kahit sa ambiente ng family, Panginoong Diyos. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Glory. Glory, Panginoon. Yes, God. Jesus. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, God. Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Your name is Amen. In Yes, Jesus' Lord. name. Thank you. Wala na kayong kapangyarihan. Yes, Lord. Hindi na kayo makalay sa pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you,